Alright, magandang gabi po sa ating lahat ngayong gabi. Good evening to our host. Thank you so much sa aking co-host ngayong gabi. And ang pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa purpose, pain, and the product. And why we're more than just sellers. So it's a Yes Wednesday night and tonight is a lovely May 28. Oy, ilang araw na lang, malapit nang mag-June. So, umpisahan na po natin. By the way guys, this is Yes Wednesday and this is Coach Romel Bondok for UB Empowerment for Success together with my co-host Elisardo Brinola. So, and before anything else, gusto kong pag-isipan muna natin bakit ba tayo tinatawag na more than just sellers. And before that, I would like to welcome every one of you and would like to thank you for showing up tonight. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi isn't just an ordinary training. This is my heart work, mga kapatid. So, umpisahan na po natin. Before that, mayroon akong tanong sa inyo. Gusto mo ba talaga na kumita sa dropshipping? Bakit ka ba nandito ngayon? Well, of course, wala namang sasagot sa inyo ng hindi. Gusto mo din bang yumaman, kapatid? I'm sure, wala ring sasagot sa inyo ng hindi. Pero ano ba yung mga reasons mo bakit gusto mong yumaman? Ako, ito yung mga reasons ko kung bakit ko gustong yumaman. Number 1, para may peace of mind. Siyempre, normally, kapag hindi mo na iniintindi ang pera, meron ka talagang peace of mind dyan. Number 2, para may choices ka at hindi ka na stuck sa pagdidesisyon mo. Ang hirap kaya nung magdidesisyon ka pero hindi ka makapagdesisyon kasi you are lacking of financial capacity to make a decision. So number 3, gusto ko ring rumaman para makaangat syempre ako at makapagpaangat din tayo ng iba. So itong mga reasons na to kung bakit tayo dapat yumaman para magkaroon ka ng peace of mind, magkaroon ka ng choices at hindi ka stuck sa mga decisions mo at para makaangat ka rin at makapagpaangat ng iba is basically maybe, just maybe, ito rin yung mga decisions mo kung bakit nandito ka ngayon at nakikinig sa akin. Pero ang tanong, paano nga ba tayo yayaman dito sa ginagawa nating dropshipping business? Well, meron akong 3 taong tinanong. Si Warren Buffett, si Elon Musk, at saka si Robert Kiyosaki. According kay Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ang sabi niya, mag-invest daw tayo. And sa inyong lahat na naririto, ngayong gabi, I would like to congratulate each and every one of you because you already did. Nasa UB ka na, nag-invest ka na, hindi lang ng 5,000 something, hindi lang din ng panahon mo, kundi nag-invest ka na rin ng dedications mo. Yung iba sa inyo kumikita na, yung iba sa inyo may mga grupo na, at yung iba sa inyo nakapaglabas na ng resulta at maybe, just maybe, meron na rin dito mga komportable sa buhay nila. So sabi ni Warren Buffett, humanap daw tayo ng paraan para kumita passively and good news, nakakita na tayo nito dito sa UB. Yung iba pinag-i-invest ni Warren Buffett, bakit? Kasi by sharing our business to others, you could leverage on them and diversify your risk. Kapag nakapagturo na rin tayo na i-share natin yung dropshipping business natin sa ibang tao, ang sarap sa pakiramdam na nabibigyan natin sila ng pagkakataon at ng tsansa na lumaban sa buhay. 'Di ba? So, nakakapag-leverage tayo and of course, nada-diversify din natin yung mga risk natin. Ano naman ang sabi ni Elon Musk? Ang sabi niya, you get paid in proportion to the difficulty of problems you solve. Yumayaman daw ang tao kapag nakakabuo siya ng value and by solving real problems at scales. Whether it's through technology, innovation, or business. Yung ginagawa natin, business ng dropshipping. And si Robert Kiyosaki naman, the rich don't work for money. Tandaan nyo to, the rich don't work for money. According to Kiyosaki, they make money work for them. Sabi ni Kiyosaki, we should learn how to build cash flow. Like businesses or investments na patuloy na kumikita kahit hindi ka nagtatrabaho. So sa kanilang tatlo, between Warren, Elon, and Robert, sa kanilang tatlo, si Robert Kiyosaki ang pinakagusto ko. Bakit? Kasi yung kay Robert Kiyosaki, yung pinakagusto ko, siya yung nagturo sa akin ng cash flow quadrant. Ano ba tong cash flow quadrant na to?
Pero before ko talakayin ng cash flow quadrant, kasi after nating mag-graduate ng college or makatapos ng high school or yung iba naman makatapos ng doctorate or whatever kind of schooling na meron sila, ang pinupuntirya talaga natin yung employment, di ba? Yung makapagtrabaho, makapasok sa isang magandang kumpanya, basta magkaroon ng employment or maging employed. Napakita ito ni Robert Kiyosaki sa kanyang cash flow quadrant. Ito yung letter E. At yung letter S naman sa cash flow quadrant niya ay employment pa rin yan, pero self-employment katulad ng mga doktor, abogado, mga fitness coach, mga influencers ngayon, di ba? Usong-uso yan. At yung letter B naman para sa kabatiran po ng lahat is may kinalaman sa business, and yung I is investment. Pero sa totoo lang, yung time ang kailangan nating lahat to do the things that we love with the people we care about. Dapat meron tayong sapat na oras, sapat na panahon para magawa natin yung mga bagay na gusto nating gawin, kapiling pa natin yung mga taong we care about. Also, kailangan din nating magkaroon ng freedom. What? To buy the things that we love for the people we care about. Of course, kailangan malaya tayo na bumili ng gusto natin. May capacity tayong bumili ng gusto natin, whether it's material, whether it's something like travel, para din sa mga tao we care about. After all, yung time and freedom na ginagawa natin o ginugusto natin o pinapangarap natin, para saan ba talaga yan? Para sa mga mahal sa buhay natin, para sa mga sarili din natin at sa mga pamilya natin. Therefore, mga kapatid, yung time, freedom na sinasabi ko sa inyo ngayong gabi, sa totoo lang, this is the sad truth, pag sa employment lang, isa itong malaking ilusyon. Yung time freedom po. Okay? Naalala mo ba kanina yung mga reasons kung bakit ka dapat yumaman? Una, para magkaroon ka ng peace of mind. Number 2, syempre, para may choices ka at hindi ka na stuck. And number 3, para makaangat ka at makapagpaangat din ng iba. Sadly, hindi mo ito makikita, ang mga ito, kung sa employment ka lang mag-focus. Sa employment kasi, mahirap matagpuan yung peace of mind. 'Di ba? Torture ka sa boss mo, hindi mo na kailangan magtrabaho, overtime na, overtawad naman. Umagang-umaga pa lang, 4:00 pa lang ng umaga, kailangan mo nang gumising para maggoyak at makapasok sa trabaho mo ng 8:00 at 9:00. Minsan 5:00 na, hindi ka pa makauwi kasi mas stuck ka sa traffic ng 3 oras, 4 na oras kung ikaw ay nasa Metro Manila. O kung sa probinsya ka man, halos ganun din. Hindi mo na trabaho, pinapagawa sa'yo ng boss, nakaka-torture ang employment sa totoo lang. It's the reason also why hindi ko na rin hinangad or tinangka pa na bumalik dyan. Sa employment po, wala kang choice. Ito'y sinasabi ko nga sa inyo. Minsan dahil trabaho mo, minsan duty mo, minsan kailangan, wala kang choice. Papasok ka pa rin. Sa employment po, mahirap ka ding makapagpaangat ng iba. Bakit? Kung yung sarili mo nga, hindi mo maipaangat yung pakayang iba. Sa employment po, lagi kang kapos. Sarili mo lang, kinukulang pa yung kinikita mo. Paano ka pa po makakapagpaangat ng iba? Kung ang sinusweldo mo at kinikita mo, sa'yo lang, kulang pa. Well, eto naman po ang maganda sa employment or self-employment. Meron po diyang security. May seguridad na kamot may, umulan at umaraw, katapusan, kinsenas, katapusan, may sahod ka. Secured na yung pambayad mo ng bills. Secured na yung pang-tuition ng anak mo. Secured na yung pambili mo ng pagkain, pambayad sa gasol, etc. or pang-tuition ng anak mo kasi nababudget mo na. Pero the good news or maybe the bad news is, sapat ba? Sumasapat ba? Kaya natin mas kailangan ng freedom, and ng freedom matatagpuan lang po ito sa BNI quadrant. Sa business and investment. Kaya ikaw ay habang may security dyan sa trabaho mo ngayon, hindi naman natin ipinagbabawal na ikaw ay magtrabaho or pumasok at maging empleyado. Pero habang nakakaranas ka ng seguridad sa iyong trabaho ngayon, mas maigi, mas maganda at inirekomenda natin na tayo ay mag-business. Katulad ng ginagawa nating dropshipping ngayon.
Sa business kasi, mas maganda ang seguridad dyan. Mas may capacity ka at mas magkakaroon ka ng tsansa na makapag-invest para makuha mo yung freedom na pinapangarap mo. Ang cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki ay mahahati sa dalawa lang, sa left and sa right. Sa left, dapat short term ka lang dyan. Hindi ka dapat nag-stuck ng mahabang panahon dyan. Maybe 3 to 5 years, dapat yun lang ang gugugulin mo. Kasi hindi naman tayo immortal. Hindi tayo habang buhay, malakas, humihinga, mauutusan ng boss at makakapagtrabaho. Yung right side, kaya tinawag na right, ito yung tama. Dapat ito yung long term. Ito yung destination dapat ng bawat isa sa atin. Kasi sa left side, you work for money. Sa right side, money works for you. So anong pipiliin mo? You work for money or money works for you? Balikan natin si Warren. Sabi niya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So, kailangan mo mag-invest. Hanapin mo ang paraan para kumita ka possibly sa stock, sa negosyo, or other long-term vehicles. Kapag kumikita na kayo dito sa dropshipping business natin sa UB, find the way. It's a must that you find the way for you to diversify, increase your earnings. Mag-invest po tayo. And right now, mag-business muna tayo na kahit nasaan pwede. Saan ka na makakakita ng negosyo o ng business na kahit nasaan ka pwede? Dito na sa UB, di ba? Nasa bahay ka ngayon, nasa bahay ako, o yung iba sa inyo nasa bakasyon, nasaan man kayong lupalop at nasaan mang parte kayo ng mundo, pwede mong magawa ang negosyo natin. Kahit nasaan kasi, pwede ang business ng UB. And mga kapatid, let this be your purpose tonight. I-goal mo na magkaroon ka ng time and financial freedom. Legit na purpose ito. And definitely worth fighting for. Para saan? Para sa mga pangarap mo na bahay, na kotse, vacations, para sa dream life mo, para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Legit na purpose yan. Sa employment po, balikan ko, sigurado ako malabo po yang makuha. Sa employment, may sahod ka, oo, kada kinsenas at katapusan. Pero, yung pangarap mo na pagyaman, nasaan? Sa totoo lang, kung gusto mo talagang yumaman, sa business, sa dropshipping business, posible yan. And kailangan mo ring malaman yung deepest reason mo bakit mo ginagawa ito. What is my deepest reason? Ako ba, Coach Romel? Ikaw ba, Coach Romel? Ano ang deepest reason mo bakit ka nandito sa UB? Well, na-realize ko po na ang priority ko, ang utmost reason ko kung bakit ko ginagawa ang UB business ngayon, ang dropshipping business ngayon, is for myself, for me, to build a better emergency fund. Bakit, Coach Romel, emergency fund ang goal mo? Bakit hindi kotse? Bakit hindi bahay? Bakit hindi bakasyon? Well, goals ko din yun. Kasama din po yun. Pero ang priority ko sa ngayon ay magkaroon ng better, mas malaki na emergency fund. Because I was caught unprepared. Sa totoo lang, I must admit, aaminin ko sa inyo, I was caught unprepared. Nung nasa ICU ako, yung ER bills, grabe, isang araw, 31,000. Yung bill sa doktor, araw-araw, 5,000. 2-3 minuto ka lang kakausapin, babayaran mo ng 5,000 dilat. Yung laboratories fees, lumulobo. And yung ICU ward fees natin, pinalitan lang yung diaper mo, pinahiran ka lang ng alcohol ng nurse, grabe ang bill, babayaran mo lahat. Hindi ka nga ma-heart attack sa sakit mo talaga eh. Ma-heart attack ka dun sa bills na lumulobo every minute na nandun ka. That is why I decided na ang priority ko ngayon is to increase and to solidify my emergency fund because I was caught unprepared. Nagkakaroon ako ng trauma eh. Alam mo ba, yung nung nasa ICU ako, physically, emotionally, financially, mentally, sabay-sabay na trauma. So, kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, hindi ka pa na ICU, ano ba talaga ang purpose mo? Bakit mo ginagawa ang business na to? 'Di ba? So, konsultahin natin ang banal na kasulatan kung ano ba ang magandang purpose. Sabi sa Romans 8:28,
And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So lahat pala tayo dito mayroong purpose. Hindi pala tayo dapat naglalaro lang. Hindi pala tayo dapat baliwala lang ang ginagawa natin. Because each and every one of us tonight, mga kaibigan, mga kasangga, ay may purpose. Para kanino ka bumabangon every day, di ba? So, what gets you out of bed every morning? Nescafe, commercial muna tayo. Para kanino ka at sa anong dahilan ka ba bumabangon every day? Ako, bumabangon ako para magkaroon ng emergency fund. Para sa sarili ko, para sa mahal sa buhay ko. And most likely kayo din. Most definitely kayo din. Iba-iba man, pero pare-pareho lang ang gusto nating mangyari. Ang bumuti, ang gumanda, ang kinabukasan natin. Why did you say yes to this business of dropshipping sa UB? In the first place, bakit ka ba nag-sign up? Bakit ka ba sumali? Ano ang reason mo? Ano ang dahilan mo? Diba? More than profit, it's about impact. It should be about impact. Hindi lang dapat pera-pera ang dahilan. Hindi lang dapat para kumita ka ang dahilan. Hindi lang dapat para makapagkaroon ka ng 40 to 45%. Hindi lang dapat para makapagbenta ka ng Tacoma, lahat ginawa mo para makabenta ka lang. It should be about impact. And dapat, I suggest, pinapayo ko po sa ating lahat na naririto ngayong gabi, dapat i-advocate natin ang holistic wellness. Diba? Coach Romel, ano ba yung holistic wellness na sinasabi mo na yan? Bomisohe. Diba? Napunta tayo sa Korea. Diba kayo nakapunta na ng Korea? Sa mga hindi pa, alam nyo naman, siguro alam na alam nyo ang Korea at narinig nyo na. So, bomisohe. Coach Romel, ano ba yung bomisohe na yan? So, pag pinronounce mo yan, na Korean, bomisohe. Diba? Bomisohe. Sabi nila. So, ano ba yan, Coach Romel? Dapat ang advocacy natin dito sa UB, ang purpose natin na ginagawa dito sa UB, hindi lang dapat isa, dalawa, dapat apat yan, kompleto. Sabi nga doon sa isang commercial, apat dapat. Ano ba yung bomisohe? Body, mind, and soul. Yung pang-apat is the heart. Kompleto yan. Dapat ina-advocate mo na magkaroon ka ng malisog, maganda, matino, masigla, at healthy na body. Dapat hindi lang body ang healthy, dapat yung mind mo sound, peaceful, calm, kalmado, maayos. Diba? Nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi, ng hindi stress. At yung kaluluwa mo, yung soul mo, yung spirituality mo, si coach ninyo, pwede nyong konsultahin. Si pastor, coach ninyo. Diba? Na hindi lang dapat panatag ang katawang lupa at ang utak mo, dapat pati ang kaluluwa o ang iyong emotion, ang iyong soul. And finally, dapat yung puso mo ay mapagpatawad. Hindi nagtatanim ng galit, hindi mapag-imbot, hindi nananamantala, hindi nagte-take advantage sa kahinaan ng iba. So dapat yan, body, mind, soul, and heart. Bomi, sohe. Di ba? Natural na meron tayong pain kasi pain ang pinag-uugatan ng lahat. Meron tayong physical, emotional, mental, di ba? Lahat yan is part of the process. Yung pain, parte ng ating proseso para sa buhay na ito. So pain is normal to all of us. Sino ba ang hindi nakaranas ng pain? Sino ba ang hindi naka-experience ng pain? At sino ba ngayon ang hindi dadanas o makaka-experience ng pain? Pain is all around us. And it comes in many forms like stress, utang, di ba? Chronic diseases, chronic bill, exhaustion, pain sa pera, sa workplace, sa pressure. Alam mo yun, nakakaranas ka na to-torture yung utak mo, hindi mo malaman kung ano yung winning odds mo, hindi mo malaman kung anong targeting ang gagawin mo, kung magkukuha ka ba ng advantage plus targeting o ordinary targeting, di ba? Di mo alam kung ang gagamitin mo ay video or banner lang ba? Ano ba ibebenta ko? Tacoma ba? Ano ba ibebenta ko? Barley Pure ba? Ano ba ibebenta ko? Ragin ba? Hindi mo malaman. Coach, magme-messaging ba ako? Magko-conversion? Ano ba? Di ba? Kabi-kabila ang utang. Judith is waiving. Judith ng kuryente. Judith ng gasol. Judith ng tuition fee. Di ba? Ito pa yung emergency. Which is ang pinakamalaking pain na kakaharapin natin. Whether we like it or not, guys, lahat tayo magkakaroon ng emergency sa buhay natin.
Okay? It's a fact. Hindi mo yan maikakaila at hindi mo yan maiiwasan. You could delay it. Di ka? You could delay it, but definitely each and every one of us, sooner or later, will eventually face our own emergency. So dapat, kahit papano, ready ka ba? Huwag mo akong itulad na ako, I was caught unprepared. So you have to be very, very ready when the emergency thing happened to your life. Kasi when I was in the ICU dahil sa heart attack noong April 13, I realized na totoo pala na yung health is wealth. Na ang totoong yaman ay ang iyong kalusugan. Health is wealth. Inuulit ko, unahin ang sarili, unahin ang iyong kalusugan. God uses our struggles for our calling. So, hindi naman porket nahihirapan tayo, hindi naman porket naghihikahus tayo, pinaparusahan na tayo ng Ama. Diba? God uses our struggles for our calling. He used my emergency for me finding my real purpose. He used me in the ICU to realize and internalize what are the important things that really matters to us, to me. Diba? God uses me. God used my struggles for my calling. And yung pain na tinutukoy ko kanina, it refines us. It refines you. And not defines you. Because everyone, after all, has gone through something. Lahat naman tayo may pinagdaanan at may pagdadaanan pa. And you believe, meron akong good news. Nangyari sa akin to, pwede ring mangyari sa'yo. Pain builds empathy. Mas makakaramdam tayo ng simpatiya. Mas makakaramdam tayo, mas ma-appreciate natin ang buhay natin ngayon, ang sitwasyon natin ngayon, ang dinadanas natin ngayon when we are able to experience pain. It builds our empathy. Mas nagiging makatao tayo. Sa totoo lang, mas bumabait tayo pag nasasaktan tayo or nakaramdam tayo ng sakit. Pain builds empathy. Kaya kung ano man yung pain mo ngayon, kapatid, nahirapan ka sa ads, mas gagaling ka sa ads. Nahirapan ka mag-close ng deal, ng benta, ng ads, or ng mag-close sa messaging ads mo, well, it builds your character. It challenges you more. Diba? It makes you better. And another thing, marami ka nakakausap na nararamdaman mo yung pain nila because may sakit sila, etc., etc., or nahihirapan sila financially. You can share the business with them, the dropshipping business with them. You could even share our products with them because definitely our product helps them. So it builds your empathy. Diba? So when you have been there, you can help others better. And pain gives you voice, power. Our battles are someone else's blueprint. Yung pinagdadaanan natin ngayon, magiging plano ito, magiging roadmap ito, magiging palatandaan ito dun sa mga nakakausap mong ibang tao para mas maging better sila sa pinagdaanan mo. Our battles today or our battles then are someone else's blueprint. And it gives you power when you are experiencing pain. Diba? Because you're speaking from the heart. You're speaking the truth. Diba? Because when you have been there, you can help others better. Paano mo tutulungan ng isang taong hindi mo pa alam, hindi mo pa na-experience? Paano mo sasabihin mahirap mag-advertise, mahirap gumawa ng ads kung hindi ka nahirapan? At paano mo ring sasabihin makakabuti sa iyo yung produktong ibinibenta mo kung ikaw sa sarili mo hindi mo ito nasubukan? So pain builds empathy. So tatandaan nyo, UB, our company, is not just drop shipping. UB, our company, has products na di basta-basta. Yung mga produkto natin, may purpose yan. We don't just sell for profit. Tandaan mo yan. We believe in our product because it helps people, it heals people, and it creates hope. Tandaan mo yan, 3H na yan. Dahil dito ka sa UB and this would be your purpose. Hindi ka nagbebenta dahil sa profit lang.
We believe in our product because of these 3H principles. Because our system, our product helps, heals, and it gives us hope. UB helps you and me. Alam na alam natin yan. UB Philippines heals naturally our product, you, and our customers. Alam mo na rin yan. May testimonials tayo niyan. And even yourself have experienced that too. Many times. Diba? Number 3, UB gives us hope. For you, for me, and for our customers. For me, UB gives us hope na may pag-asa pa pala. Na pwede pala akong kumita at maghanap buhay kahit nasa bahay lang. Malamang sa'yo ganun din. For you, maybe matutupad mo yung pangarap mo na makapagpatayo ng bahay, makabili ng sasakyan, magkaroon ng emergency fund, matulungan yung kamag-anak, kaibigan, lahat ng mga taong gusto mong tulungan. It gives you hope. And for our customers, na hindi lang pala maintenance medications ang pwede nilang balingan sa panlunas sa kanilang mga karamdaman. Na may pag-asa pa pala sa natural na pamamaraan, and UB provides that hope for our customers. We are not just sellers. Tandaan nyo po, we know our purpose. And we understand pain is part of the process. We promote products that helps, that heals, and give us hope. So, ito ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid na nandito. Okay? Kung nakikinig ka, kung na-appreciate mo yung pinag-uusapan natin, type 1. Kung nakarelate ka sa pinagsasabi ko kanina, type 1. At kung nafe-feel mo yung mensahe na gusto kong iparamdam sa iyo ngayon, type 1. And my question to you is, why are you here? What is your real why? Ano ba talaga ang dahilan mo? Ano yung rason mo? Ano yung malalim mong dahilan kung bakit nandito ka at ginagawa mo ang dropshipping business na to? Why are you selling what you sell now? I don't care kung ano binibenta mo, Tocoma, Ragin, Glow Up, Barley Pure, regardless kung ano binibenta mong produkto. Why are you selling what you sell right now? Kung ano mong product yung ibinibenta mo, that product is a bridge. That product na binibenta mo ngayon is a bridge to serve others. Tandaan mo, you're serving others. You're not just selling, you're serving them an opportunity. You're providing them a hope to heal naturally. So therefore, mga kaibigan, share with integrity and good intention in your heart. We are not just selling. More than just selling, mga kapatid, let us build legacy. Because in UB, makakaasa ka na long-term, life-changing, and you can build legacy in this company. Sa totoo lang, I'm so blessed. And let me tell you this once again. Sa UB, you are called, you are equipped, you are chosen. You are called because sa dinami-dami ng tao sa labas, ikaw ang nandito. And we are constantly, like nung Monday kay Coach Ninyo, equipping you with the tools, with the mindset, and the proper digital skills to become competitive and eligible in the dropshipping industry. So you are not just called. You are chosen to be an agent of hope, to help people, to heal people, to show them that there is always hope. Diba? So therefore, go and build your future now. It's not yet too late. Wala ka mang emergency fund na katulad ko? It's not yet too late. Wala ka mang bahay na maganda katulad nila? It's not yet too late. Wala ka mang sasakyan pa na 4 wheels? It's not yet too late. You sell, but first, secure your health. Una sa lahat, higit sa lahat, importante, unahin mo ang kalusugan mo. This is Coach Romel Bondok and telling you, the product that we offer may bring healing, but the purpose we carry brings hope. Choose to take care of your health now.
not when the ICU becomes your wake-up call. Your mission starts with your wellness because you can't pour from an empty cup. Wala ka maitutulong kung ikaw mismo ay nangangailangan ng tulong. You cannot promote health when you yourself is unhealthy. Tandaan mo yan, una sa lahat, higit sa lahat, para sa lahat, unahin ang sariling kalusugan. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you all. Thank you so much for joining with me tonight, for listening to me tonight, and God bless you all.